Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Kamusta po mga isa, mga kapatid? Praise the Lord. Hallelujah. Yes, are we blessed? Yes, if we blessed, kaya tayo po'y magagalak. Amen. Hallelujah. Sabi tayo sa ating salita, happy are those who hear the joyful call to worship, for they will walk in the light of the presence of the Lord. Amen. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Woo! Woo! Hallelujah. Jesus, na tayo'y nagagalak sa ating Panginoon. Hallelujah, sapagkat siya lang ang ating kakailangan. Hallelujah, sa buhay ng mga kapatid. Ano mang nakapa, suliranin siya. Siya lang ang pag-asa. Hallelujah, nasa kanya lang matatagpuan mga kapatid. Yes, Jesus! Woo! Mga labi ko, Lord, sa iyo nagagalak, Panginoon. At kayo saya-saya sa piling mo, Lord. Hallelujah! Yes! Tayo'y tumalon sa siya na may kagalangan! Yes, Lord! Oh, mga labi ko, Diyos. Mga labi ko, Diyos, sa iyo'y yes! Ay kapurihan sa kalangitan. Mga labi ko, Diyos. Mga labi ko, Diyos, sa'yo'y aawit. Kay kapurihan sa kalangitan. Kay kapurihan sa kalangitan. Aking kamay itaas ka. Pangalan mo pagkat ikaw, O Diyos, ay dakilan. Napagkasaya at ika'y papuri. Yes, Lord, nagis na ganap ang nararamdaman. Pumuri ka sa bawat tutugan. Pumuri ka sa bawat galaw. Pumuri ka sa bawat galaw. Itataas ang ngalan mo, mapagkayatan. Yes, Lord, sa taglay mong lakas, O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasi ay umaapaw. Pagkabaran mo, Diyos, ay dakilan. Napagkasaya na sa buhay.
saya, kay ganda, ganda. Kay saya, kay ganda, ganda. Kay saya, kay ganda, ganda. Huwag mag-alala, huwag mag-alala sa mundong ginagalawan. Ang buhay mo ngayon may kaniyakan. Huwag mag-alilangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, magpatayan mo. Kay saya, buwan kapag kasama. Yes, Lord, kay ganda, ganda ng buwan kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi magbabago. Nakakatulad mo, oh Jesus. Ikaw ang kailangan, ikaw ang kailangan sa buhay ko ito. Walang pangangamba, ikaw ang pag-asa. Sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. Hindi mababayan ng anong paman. Kay saya, ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda, ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya, ng buhay. Kay saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda ng buhay, kay ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Walang katulad mo, oh Jesus. Yes, Lord. Walang katulad mo. Walang katulad mo, oh Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Walang katulad mo, Panginoon. Hallelujah. Yes, oh God. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. But we are here tonight, oh God, to worship you, God. To worship the only true God. Hallelujah. That we put our hope in you, Lord. That you are our help and our shield. That in your heart we rejoice, Panginoon. In our heart, hallelujah. For we trust in your holy name, Jesus. That let your unfailing love surround us, Lord. For our hope is within you alone, O God, Jesus, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus, that you are mighty to save, O God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. That your love is unfailing love, O God. Hallelujah. That let your mercy fall on us, O God, Jesus, Lord. Hallelujah. You're the light of the world, O Lord God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. That you are the hope of life, O God, Jesus. That we like to spend with you, O God. Hallelujah. Yes, Jesus. That we are here to worship you, God, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Here I am to worship. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see.
Would you write this statement up? Hallelujah. Yes, O Lord. Hallelujah. You are a Savior that can move mountains. Hallelujah. That my God, a mighty God to save. Hallelujah, Jesus. That forever offer up my salvation, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. He's mighty Savior. Hallelujah. Everyone needs compassion, a love that never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, a kindness of the Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears abandoned, and feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever,
that you rose for us, O God, Lord. And forever, O God Jesus, that you are our God, and you, God, O Lord. Hallelujah. Oh, hallelujah, that you are our true Savior, O God. Our Savior, and forever in our heart, O God Jesus. The Savior in our life. Hallelujah. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus come. One more time. Savior, oh Savior, He can move the mountain. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Hallelujah. Jesus conquered the grave for you and for me. The death cannot defeat him. He rose from the grave. So you are, so are we, kapatid. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, that you are the author of salvation. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus, that you rose and conquered the grave. Hallelujah. Ang libingan, Lord, ay hindi makapagpigil sa iyong Panginoon. Winasak mo ang kapangyarihan ng kamatayan. Hallelujah. At ganoon din, Panginoon, ang pangako mo sa amin. Kaya, Lord, mananagumpay kami sa daigdig na ito, Lord. We will reign in victory. In the name of Jesus, we will reign in this life. Sa pangalan mo, Panginoong Jesus, we will conquer. We are more than conqueror. In the name of Jesus. Father God, we thank you. We bless your holy name. And we come before you, O God, with thanksgiving. Lord, it's a such privilege na matagpuan sa presensya, Panginoon. Isang pribilehiyo na ang mga pagyapak namin, Lord, ay matagpuan dito sa kalagitnaan mo. Lord, we believe that we're standing in this holy ground. Dahil kasama ka namin, Panginoon. Yes, Lord. And we believe, Lord, na may gagawin ka sa aming mga buhay. Right now, right in this moment. Lord, may baguhin kang buhay, may baguhin kang kaisipan, may baguhin kang Panginoon sa bawat buhay namin. And I always declare, oh God, na pagkatapos sa gawain ito, Lord, ang buhay namin will never be the same again. We will become new in Christ Jesus. Father God, let the heavens will be open for your people, for your body, Jesus. That right now, Lord, the Holy Ghost will flow in every one of us and will touch every heart and will teach us tonight to your powerful words, that the words, your gospel can save us. Thank you, Lord, for your goodness and your grace. Lord, we put to your hands ang gawain ito na deklarahan namin ang katagumpayan sa pangalan ng Panginoong Hesus. At ang lahat ng mga iyong anak at lingkod will say, Amen. 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 Tayo mo po, mga kapatid. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Savior. He can move the mountains. Amen. Amen.
Thank you, Jesus. Amen. Praise the Lord. Yes. Amen. Napahagod sa kay saya-saya. Amen. Praise the Lord. Are we blessed? Amen. Amen. Ikaraan natin ang pinagpalang na tayo, kapatid. Amen. Pwede ba natin deklarahan na mayroong mabago sa ating mga buhay? Yes. Amen. Deklarahan din natin na mayroong gagawin si Lord. Amen. Pwede ba tayong mag-declare, Lord, mayroong kang gagawin? Yes. Praise the Lord. Amen. Pinag-uusapan natin, kapatid, a life-changing kind of faith. Why we are here? Bakit ba tayo nandito, kapatid? Dahil alam natin, dahil nasa kanta na Jesus can move the mountains. Amen. In some point sa ating mga buhay, we believe that God, in Him is nothing is impossible. Tama po? Pagdating sa Diyos, ang lahat ay posible. At ang nais ng Diyos sa ating mga buhay na ikaw at ako ay mamuhay ng may buhay at ganap at kasiyasiya. That is the will of God. Na ang mga plano niya sa atin, mga kapatid, is mapabuti ang ating buhay. And we believe that. Tama po? And in some point, we believe, kapatid, that God is able, more than able. In Him, everything is possible. And may mga pagkakataon, mga kapatid, na some point, nagkakaroon tayo ng some point na paninimbang, Lord, it is your will. Kalooban mo ba itong Panginoon? Nakaranas pa kayo ng ganang kapatid? Na Lord, kalooban mo ba itong mayroon nangyari sa akin? Lord, itong mga pinapanalangin ko na, alam ko Lord na you are able. Alam ko Lord na lahat ng panalangin namin is yes and amen. Pero may mga points, kapatid, o circumstance na may pinapanalangin tayo, and yet we are still waiting for an answer. Meron ba tayong gano'n na sitwasyon, kapatid? That we are waiting for an answer sa Panginoon. At yan po ang ating pag-uusapan ngayon, mga kapatid. A kind of faith that will change your life. Amen? Excited tayo? A kind of faith that will change your situation. A kind of faith, kapatid, that will change the direction of your life, that you will never be the same again because you are the sons of the Most High God. Yes. Kapatid, Christianity is not just a set of religion. Christianity is God bringing the kingdom for you to experience it, for you to live like Jesus. And take note, kapatid, and take note, isipin natin, nung nabuhay ang Panginoong Hesus ito, nakita natin kung paano siya nagpakumbaba, paano siya, mga kapatid, hinubad ang kanyang pagkadiyos. Pero ang nais na Lord, kapatid, na mabuhay tayo, kung ganun siya ngayon, ganun dapat tayo dito. That's what God wants us. Ang sabi ng salita ng Diyos, as He is, so are we. Kung sino siya, mga kapatid, kung ano siya doon, na nakaupo sa kanan ng Ama, kapatid, ang nais ng Lord is ganun din tayo. Ibig sabihin, kapatid, Jesus is, naghari siya doon, kapatid. Ganun din tayo ang nais ng Lord sa atin. But, it needs this kind of faith. What this kind of faith that will change your life? It means, kapatid, it's not about God now to change, kapatid, the situation. It's about your faith, kapatid, on how you will change the situation na mayroon tayo. Amen po ba? Nakuha natin, kapatid. Kasi minsan, at some point, mga kapatid, we are waiting for something, and yet God is only given. Kaso lang, walang kaakibat na pananampalataya, kaya walang nabago ang sitwasyon, hindi nabago ang buhay. Sim-sim pa rin, for how many years? Ang nais natin magbago, kapatid. Nais natin na mga kapatid na in 2 years, in 3 years, in 6 years, kapatid. Amen? Ang ating pananampalataya, ang ating paglakad is mayroon ng, ano po, kapatid, change. Amen. Hindi tayo alam mo sabi nila na parang ano lang, alam mo yung Christianity, kapatid, na plateau, kapatid, na naka lang, walang movement, nandyan lang, kapatid. Kasi pag nandito yung pananampalataya natin, kapatid, alam natin na may mababago sa pagbuhay natin. Gusto ba natin na magkakaroon ng changes ang buhay natin? And these changes, kapatid, is for the better. Pagdating sa Panginoon, mga kapatid, pagdating sa pagbabago, is para ito sa ikabubuti natin, hindi sa ikapapahamak natin. Huwag tayong makontento kung, mga kapatid, huwag tayong makukontento kung meron tayo.
Kasi maganda ang plano ng Lord sa ating mga buhay. He plans the best for us. Ang plano niya is mapabuti tayo. That is for sure, kapatid. Kaso lang, kailangan natin ngayon, mga kapatid, a kind of faith that will change my life, a kind of faith that will change the situation na meron ako, a kind of faith that will change the circumstance, that it will become into my favor. May mountains in some point, kapatid. But Jesus, ang sabi, He can move the mountains. So you are not able to move it. Kasi pag ikaw lang, kapatid, hindi ka talaga hindi mo talaga mamove yan. It is Him who can move for you. Amen? Excited tayo? Ito yung nangyari, kapatid, kay Apostle Apostle Peter, rather. Ang sabi dito, kapatid, at that time, na nagkakaroon sila ng pagtagpo sa Panginoon. So, familiar tayo sa verses. Basahin natin yan sa last, kapatid. Susunod. Ito yung ating theme verse ngayon. That when Apostle Paul boldly said, Lord, if that is you, allow me to walk. Then, right after, nakita natin na Apostle Paul was disturbed. Nadi-disturb siya sa surroundings niya, sa trials ng storm, at agad-agad siyang lumubog. Then Jesus reached out His hand and took hold of Peter. Ang sabi, you of little faith, He said, why did you doubt? Tandaan natin, even that Jesus said to Peter, na ang kunti ng pananampalataya mo, and yet, He can still walk on the water. Kapatid. Amen? He can still walk on the water, kapatid. And why is that so? Mga kapatid. Ano pong ibig sabihin? Siguro, kapatid, alam niyo po ba when God created everything, amen, meron po siyang certain principle and laws. Example, kapatid, kung familiar kayo, the laws of gravity. Amen? Ano yung ibig sabihin ng laws of gravity? That everything that is inside of this earth will pull it down. Tama? Will pull it down. That is laws of gravity. Kung familiar kayo sa mga science. Na paano po yung laws na lumulutang, that is called the laws of lift. Paano po siya makalipad, mga kapatid. That is studies. Ang tubig din, meron din siyang laws. Ang tawag niyan, mga kapatid, kung i-research niyan, the laws of buoyancy. Ibig sabihin, kapatid, the weight that is greater than water, it will sink. Tama? Kapatid? That is true. That is laws, kapatid. Lahat po, kung pag-usapan natin, kapatid, everything in the nature, there's a principles. There's a principles when God created everything. Hindi lang basta-basta niya, mayroon siyang kaakibat na mga principle na naka-align doon. Now, pagdating dito sa tubig, mga kapatid, when Apostle Peter, kapatid, ang sabi niya na, Lord, if is that you, sabihin mo na pupunta ako dyan. And yet, kapatid, nakita natin, by the context, that Apostle Peter actually walked in the water. Nakita niyo yung mga kapatid? Nakita niyo yung posible na mangyayari pag nagkakaroon tayo ng pananampalataya, kapatid? That you will be above in the circumstance. It will make, kapatid, for you to be higher than anything else. Hindi po pinawalang bisa ng Lord, kapatid, ang the laws. Kumbaga, kaya niyang pagawin yung lahat, kapatid, no? Kaya yung walang bisa yung laws. Kaso lang, example, kapatid, di pa walang bisa yun, lahat sila, mga kapatid, pati mga isa, lulutang yung lahat. And yet, kapatid, certain, because of faith, kapatid, nangyayari ito na even Apostle Peter walked in the water. Ibig sabihin, it nullified the laws. Pinawalang bisa ang tinatawag na batas sa tubig dahil sa kanyang pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, mayroon kang sitwasyon na alam mo yung imposible, pero pagdating sa Panginoon, kapatid, if you have this kind of faith, talagang you are shining. Kaya sabi dito, shine your light and let the world see. The world can see na iba ito. The world can see, kapag even sa mga kasama mo o kasama natin, can see that meron siyang isang pananampalataya, kapatid, na something na magkakaiba. Well, the same faith, kapatid, but the same tinatawag natin measure. Kasi sabi letter ko, we will say measure. Hindi natin alam kung ganong measure ang pananampalataya meron tayo. But Diyos lang nakakalam kung mayroon o anong klaseng pananampalataya ka. Kasi ang sabi niya, why, you of little faith. Bakit
ang kukunti ng pananampalataya mo, ibig sabihin, nakikita ng Diyos kung anong klaseng pananampalataya na meron tayo. And yet, kapatid, kahit maliit ang pananampalataya ni Peter, he can still walk on the water. Kaya ang sabi ng Lord, just like a mustard seed. You can say to the mountains, go to the sea. Gaano po kaliit ang mustard seed, kapatid? Amen? Yan lang ang kailangan, kapatid. And everything will be changed sa buhay natin. And yet, ang sabi dito, he said, why did you doubt? Amazing po, no? Kasi, kapatid, example, kapatid, tandaan mo, you have to imagine, ha? You have to imagine the situation. Si Peter, nung na-disturb siya, hindi siya agad bumagsak sa tubig. Tama ba? Mayroon bang tao, kapatid, na unti-unti kang malunod? Wala po. Wala, no? Kung, sige nga, ano ka sa tubig, di ba bagsak ka agad? Pero bakit unti-unti siyang nalunod, kapatid? There's something in that, kapatid. Maraming Christian, pag wala talagang ganun na pananampalataya, kapatid, lugmok po hindi makabangon. Unti-unti siya na malulubog, kapatid. And Jesus, because Jesus is an invitation, now it's invitation po yun, mga kapatid, kasi matalino po paano po yan sinasabi ni Apostle Peter kung how he said the word. Kasi minsan kasi sa atin, boldly tayo but we are not having the wisdom. Now, let's say mga kapatid, sa next verse na tayo. Ang sabi dito niya, Panginoon, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible. Ang sabi niya, all things. Can we say all things? All things. Ibig sabihin, kapatid, sa financial, sa health, sa trabaho, sa family, all things, not some. Not some, mga kapatid. Hindi mo pwede na, dito lang sa salvation, dito lang sa healing. Ang sabi to, all things are possible, not some. Ang kailangan lang is to him that believe. So, everything is achievable by faith. Kapatid, ang lahat na meron kang circumstance ngayon, situation na meron ka, dinidesire na meron ka ngayon sa buhay, kapatid, if you want to change it, if you want, mga kapatid, that the Lord's favor will be upon us, ang sabi, if you can believe right now, everything is possible. Ang sabi niya, not is, all things are possible, kasi marami. Kapatid, all things are possible, because mayroon tayong mga pinapanalangin, Lord, pinapanalangin ko ang healing. Lord, pinapanalangin ko ang breakthrough. Lord, pinapanalangin ko in some point ang promotion and increment. Kapatid, wala pong masama sa desire na yun. Or pinapanalangin natin, Lord, I want magamit ako sa Panginoon. Lord, I want to have a kind of faith na nagkakaroon ng pananampalataya. Lord, ano pa, mga kapatid, I want to grow in spiritual. Meron ba tayong gano'n na desire? Lord, I want more revelation of you. But ang sabi ng, if you can believe, all things are possible. So everything is achievable in this life by faith. Katulad ni Peter, kapatid, kahit imposible, but it make it possible. How can it possible, kapatid, that the man can walk in the water? What Jesus can do, Peter can do. And that is biblical. Because what Jesus can do, you can do. Amen? Hindi kayo maniniwala, kapatid. It is a training actually, kapatid. That when we are born again Christian, our spirit man is complete and perfect. Not baby spirit, ha? Actually, ang kailangan natin lumago, kapatid. Ang kailangan natin na ma-aware, ito yung soul natin. Kasi in some point, pag hindi ma-aware ang soul natin, kapatid, hindi mo talaga maranasan ang kalooban ng Diyos. Not everything is possible. That is why we are here. Kaya nga tayo nandito, kapatid. To make our life change. So, hindi lang tayo, mga kapatid, na ang buhay is, ano pa, sira-sira. Hindi mo alam kung ano ang araw ng bukas. Well, hindi naman talaga natin alam, pero iba yung hindi ka sigurado, kapatid. Alam mo yung hindi ka sigurado sa araw ng bukas, Lord, o ang ibang mga Christian, hindi alam kung nagkakaroon ba sila ng kaligtasan, nagkakaroon ba sila ng buhay na walang hanggan. Pag nagdadalawang isip pa, kapatid. That is not. That is doubting. Amen? Everything, kapatid. Kung meron ang sitwasyon yun, Lord, lahat pala imposible sa pamagitan ng pananampalataya ko. When I believe, and then,
ano ang gagawin natin, kapatid? It's a very important thing, no? Kapatid, ano ba gagawin ko para maranasan ko to? Kasi there's a lot of promises in the Bible, and yet we believe God is able, at kalamitan sa atin, or most of the time, is hindi nagkakaroon ng breakthrough, hindi natin naranasan. That is the fact. Realidad yan, kapatid. Amen? Realidad yan. That is a reality. Kaya ngayon, tuturuan tayo. Tuturuan natin sa salita ng Diyos, kapatid. Amen? Na magkaroon tayo ng isang magandang pangunawa regarding sa pag-usapan natin doon. A life-changing kind of faith. How can I make my life change? God is always willing. Tandaan natin, ang Diyos, kapatid, ay gusto niya talaga. Kapatid, God is always willing. Kaya pag-usapan natin ngayon. Ito yung full verse that Jesus walked in the water, Matthew 14. So, let me read. Immediately after this, Jesus insisted. So, tandaan natin, kapatid, insisted. Not just a suggestion. Magkakaiba po yung he insist. Kapatid. That his disciples get back into the boat and cross to the other side of the lake while he sent the people home. At this point, kapatid, that previous verse is marami siyang pinapakain. That is 5,000. Pinapakain niya at that time. 5,000 na pinapakain niya ng mga, kumbaga, lalaki. Lalaki lang at that time. Kapatid. Now, diretso tayo. Ang sabi niya dito, after sending them home, he went up. So, ano ang sinesend niya pabalik sa bahay? Yung mga tao, pero ang kanyang mga disciple is, ini-insist niya na pumunta doon sa boat at mag-cross sa other side of lake. Kumbaga, Sea of Galilee, kapatid. Nandyan yung Sea of Galilee, pupunta doon siya sa kabilang side. So, imagine mo yung Israel, kapatid, ha? Can't imagine that ngayon. Ngayon, ang sabi niya, meanwhile, the disciple will travel far away from the land. The strong wind had risen and they were fighting heavy waves. They're fighting, kapatid. Tandaan natin, they are also professional fishermen. Professional sila, kapatid. May nabahagi nga dito na hindi sa basta-basta na yung mangingisda. They are professional kasi yun yung profession nila. Kaya nga professional because they are their profession. Nakuha natin? Ibig sabihin, mga kapatid, alam nila paano magpasikot-sikot sa dagat. Kasi si Peter, mangingisda sila eh. Tapos, 3 o'clock in the morning, so madaling araw yan, Jesus came toward them, walking the water. When the disciples saw him walking on the water, they are terrified in their fear. They cried out, "It's a ghost! May multo! May multo!" So, tandaan natin, mga malalaking tao po, may asawa na si Peter, anyet, o yung mga disciple, anyet, meron silang takot sa multo, kapatid. Amen. Wala naman sila natakot sa multo ngayon. Meron ba bang natakot sa multo? Si Melana mahilig na magkukwento sa ganyan eh. Amen. Wala naman siguro matakot sa multo, kapatid. Amen. So dito, kapatid, Jesus spoke to them at once. Sabi niya, don't be afraid. He said, take courage, I am here. So amazing po yun, mga kapatid. Bakit po? Mayroon pong rason bakit hindi kasama sila ni Lord at that time. Imagine nyo, kapatid. Mayroon pong reason yan. The Lord knows about it. Then Peter called to him, Lord, ayan na, if it's really you, tell me to come to you walking on the water. Now, i-unbox natin ito, kapatid. Kasi kalamitan sa atin, marami tayong boldly na pananampalataya. Pag nandiyan na sa sitwasyon, nawawala. Faith must have wisdom. Ang sabi niya, mga kapatid, Lord, kung ikaw talaga yun, sabihin mo sa akin na lalapit sa'yo at lalakad sa tubig. See? Hindi na sinasabi, mga kapatid, Lord, ikaw yan, lalakad ako sa tubig. Ano sa, if it's really you, tell me to come to you. It means, he asked Jesus as kung mga kapatid, na sabihin ng Panginoon Hesus na lalakad siya. Ibig sabihin, he wants Jesus to have a responsibility and accountability. Kasi pag hindi natin natatayuan ang ating pananampalataya, mga kapatid, amen, nagbibitaw tayo ng mga bagay-bagay, at hindi mo nyo natatayuan, huwag mong sisihin si Lord, pag makakaroon niya ng aberya. Kaya nga, maganda o mas mainam mamakinig. Ang sabi niya, mga kapatid, Lord, if it's really you, tell me to come to you. Ibig sabihin, imbitahin mo ako, Panginoon. Hindi niya, ang boldness sa mga kapatid, sa kay Peter, hindi niya yung pawalang bahala na walang pag-iisip. Tama, nakuha niya, mga kapatid? How he said it? Paano niya sinabi yan? Tell me to come, sabihin mo na pupunta ako sa iyo. Ibig sabihin, wise.
he take Jesus accountability. Na naman mangyari, alam ko ng Panginoong Isus ang nag-say go signal o come. Ano bang sabi ng Panginoon? Yes, come. Napansin niyo na may isang biruan na pag hindi ka imbitahin sa birthday, imbitahin mo sarili mo. Ibig sabihin mga kapatid, you let the others to invite you. It is the same, kapatid. Kung magkakaroon tayo ng pananampalataya, kapatid, we have to be so wise kasi there's a lot kind of faith. Now, di tayo magtuturo a lot of kind of faith dito ngayon, kapatid. Ang pag-aaral natin yung faith na mayroon si Peter at ano yung gagawin natin, kapatid, paano natin ito masusundan. Now, right after, so Peter went over the side of the boat. So lumakad siya talaga, kapatid. Umalis siya dun sa bangka, kapatid. Nagkakaroon siya ng boldness. Talagang confident, kapatid. Pagsabihin mo talaga, lakad talaga siya sa tubig. Sabi kaya ito, Lord, baka malulod ako. O, di ba, mga kapatid? Ang sabi dito, mga kapatid, and walk on the water toward Jesus. So, he actually walked, kapatid. Nakakalakad talaga si Peter sa tubig. Amen? At ang sabi niyo, but when he saw the strong wind and waves, nakita niya mga kapatid, he was terrified and began to sink. Unti-unti siyang nalunod. Not totally to sink directly, but unti-unti siyang nalunod. At ang sabi niya, save me, Lord, he shouted. Then Jesus immediately reached out and grabbed him. Kinuha siya ng Panginoong Isus. Bakit? Because it's responsibility ng Panginoon Isus. Kasi ang sabi ng Lord, yes, come. Ibig sabihin, kapatid, pag tayo sumunod sa Panginoon, go with the signal of the Lord. Hindi yung marka-bahala ang buhay ng pananampalataya. Kaya nga, we have to walk by faith, not in your sight. Live in the Spirit, not in the flesh. Amen po, kapatid? Now, even so, magkakaroon siya ng doubt, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, you have so little faith. Jesus said, why did you doubt me? Even so, kapatid, but next time, pag-uusapan natin yung dulo, but dito natin pag-uusapan, even na mayroon siyang maliit na pananampalataya. Kasi di ba, Peter denied Jesus 3 times. And yet, he has the chance and privilege to walk actually in the water. So yun ang tandaan natin, mga kapatid. Kaya nga dito, amen, habang sabi ko, it's personal revelation, and I want to share with you, gusto ko ibabahagi sa iyo. Ako naliligo ko, Lord, ano bang ibabahagi ko regarding dito sa mensahe mo? Nakita ko, mga kapatid, when Jesus insisted, okay, na pumalaod kayo sa boat at maiwan siya, they never question the instruction. Totoo nga, sabi ko, Lord, hindi siya nagreklamo. Hindi siya sa atin kasi, bakit di ka sasama, Lord? Di ba sa atin kasi marami tayong, what if, but, why? Sabi ko, oo nga pala, they never question the instruction. Tandaan natin, Jesus Christ at that time is walking as a human being. Thomas doubted. Si Thomas, nag-doubt po sa kanya. Tama po, kapatid? Si Peter denied him. So, ibig sabihin, kapatid, he never thought that God, and Jesus is a God at that time. They thought that they are just kaya nga sabi, sino ba itong taong to? Anong klaseng tao to? Because we thought as a human. And yet, kapag kalamitan sa atin, we have a lot of question pag nagkakaroon ng instruction sa atin. Even sa Word of God. Pangalawa, kapatid, nung nagkakaroon sila mga kapatid ng bagyo, amen, alam din ng Lord sa akin na they don't have thought of turning back. Wala silang isipan na babalik na tayo dun sa kabila. Tama po ba, kapatid? There's nothing there. Kalimitan yung nangyayari sa atin. Pag mayroong sitwasyon, Lord, para iba yung nataha ko, babalik na lang ako. Kalimitan bumabalik sa dating pamumuhay. They have the thought of the turning back, but this disciple, kapatid, never thought of turning back. Wala na sinasabi, kapatid. Dahil ba, wala kasi ang Panginoong Jesus dito, kaya nga nagkakaroon tayo ng ganito. They never thought turning back, na magbabalik siya. Kaya nga, when you follow Jesus, no turning back. Pag magpagamit ka sa Panginoon, no turning back din. Kung lalaki ka sa pananampalataya, no turning back din. Kaya sabi ko, oh nga Lord, hindi naman talaga sila nag-ano. Wala silang kaisipan. Sa atin kasi ang daming ting na naglalaro sa kaisipan natin. Nagtuturning back, nagkakaroon tayo ng second thought, third thought, first opinion, second opinion. Tama ba?
third opinion. At pangalawa, mga kapatid, nung sila ay sinubok, they never give up. Actually, ang nasabi sa salita doon, they are fighting the way. So, they never back down, they never surrender. Mga kapatid, dapat magkakaroon tayo ng ganun pananampalataya, kapatid. If we want to position ourselves, kung nais natin i-position, kapatid, ang ating sarili sa mga milagro na gagawin ng Diyos, ngayon pa lang, mga kapatid, alisin natin yung mga question, Lord, what if ba? Bakit? Why? At huwag tayo never thought of second opinion, third opinion, of thinking to turn it back. Hindi na sinasabi, kapatid, babalik natin dun sa kabila kasi may bagyo. Wala silang ganun kaisipan, mga kapatid. At, they never give up. Sa atin kasi, pag nagkaroon tayo ng sitwasyon, nag-give up na tayo. Talaga to si kuya, talaga to si kuya. Nagbaback down, or nagsusurrender na. Ibig sabihin, nawawala na sa gawain, in short. To be frankly speaking, that is true. And just directly speaking, kapatid. Kasi sa Panginoon, tandaan natin, you are not here for a man. Wala tayo dito para sa tao. Nandito tayo para sa Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Alam natin, nandito sa Panginoon. Amen? Now, the kind of it that changed our life, sinasabi dito na Peter, Lord, if it's real, you tell me to come, you are walking on the water. So, faith that makes impossible to possible. Ibig sabihin, kapag gusto mong magiging, ang buhay natin is magiging supernatural. Yung buhay ba na, alam mo yun na everything is possible. Hindi ko ibig sabihin, kapatid, hindi ibig sabihin dito na wala nang sitwasyon. Napakaganda nga pag mayroong sitwasyon eh. Kasi doon gumagalaw si Lord. Na paano ka ngayon, mga kapatid, kung magbaback down ka, kung magsusurrender, kung magkukwestiyon ka, paano ka ngayon i-posisyon ng Lord that the Lord will do miracles, the Lord will do the impossible sa ating mga buhay, kung susuko ka na agad. So wala nang susuko. Amen po. Wala nang susurrender. Wala nang magkukwestiyon ng second thought. Wala nang magdadoubt. Wala nang magtuturning back, kapatid. Do not turning back to the Lord, kapatid. Face! Harapin mo ang anumang meron kang sitwasyon. If it is for the Lord, kapatid, He will give you the breakthrough. That is for sure. Pag yan sa Panginoon, kapatid, mananagumpay ka, tatabasin mo yan, bagyo na yan. Amen? Praise the Lord. Palakpakan natin yung buhay ng Diyos. Amen. Hallelujah. Inspired ng bawat isa. Praise God. So, ang pag-usapan natin, kapatid, living a life of all possibilities. That is the very plan of God sa ating mga buhay. That's why Jesus came. That your life, everything will be possible. Nais ba natin yun, kapatid? Hindi ko sinasabi, kapatid, na yung hihiga ka sa kayamanan. Kasi karamitan kasi sa atin, pag possible, kapatid, is mayamang-mayaman. If the Lord permit it, why not? But what it means, kapatid, alam mo pag mayroong sitwasyon, kapatid, mayroong kang circumstance sa buhay, nagkakaroon ka na ng kagalakan. Si Lord, alam ko na ikaw ang gagalaw na ito at it will make it possible for you. Alam ko may sitwasyon ko, Lord, but alam ko na may gagawin ka. Alam mo yung kind of faith that will change the light into your favor. Ang sabi na sa ng Lord that all things work together for good, hindi man maganda ang umpisa. Lord, parang ang labo, Lord. Lord, parang wala ng pag-asa to. But ang sabi ng Lord, all things work together. Ibig sabihin, He will make all things together for you. Ang sitwasyon ay magtatrabaho para sa iyo. All things work together for you. Ibig sabihin, kapatid, anong gagawin natin? Just rest in His presence. Be still and He will do the rest. Amen? Mas okay tayo doon, kapatid. Saan ba nga nakaupo? Saan ba ang sitwasyon ng Panginoong Isus ngayon? He sit at the right hand of God. He sat, kapatid. Nakaupo siya. Now, hindi ko sinasabi, kapatid, na maging tamad naman. Kasi ang rest sa bilang Kristiyano is not sleeping. Tandaan natin na, hindi po magiging katamaran. The rest na sinasabi dito, kapatid, is to be led by the Spirit. And you can rest in His love. Mas okay tayo doon. Ililid ka ng banal na Espiritu para mamuhay ka kung paano po mamuhay ang Panginoon Jesus. That is all that we need. That a life will be all possible. Kapatid, sa mga buhay natin dito, if we are really in God, pag nasa tayo sa Diyos, kapatid, we are become the friend of the enemy of the world. Yan po ang katotohanan. Pag tayo ay nasa Diyos, naging kaaway talaga tayo sa mundo. James declared it that mga mangangalo niya kayo.
Bakit? Ang sabi niya, alam niyo ba na ang makipagkaibigan sa mundo is nangalunya ka sa Diyos? Ibig sabihin kapatid, situation will come because we are not friend of the world. Christian kapatid, is not a set of religion na magkasiyahan tayo sa mundo kapatid. Magkasiyahan tayo sa Panginoon. Kaya ito yung purpose kung bakit tayo nandito. Nais natin na ang lahat ay posible. At magagawa lang natin yan kapatid pagkasama mo si Lord. Gusto natin na mamuhay na lahat ay posible. Kapatid, huwag tayong kumpante kasi marami dito sa mundo ngayon na maraming attack. Alam mo yung bayan, okay, pag-usapan natin recent news. Ang Israel, pag-usapan kanina. Kapatid, doon, wala, di natin alam kung ano mangyari sa araw ng bukas. But the only thing, kapatid, is assured ka ba sa araw ng bukas? Kasi pag assured ka, kapatid, all things will be possible for you. Kaya importante pagdating sa gawain, ano? Amen? Palapakan natin buhay ng Diyos. First thing, kapatid, pag-usapan natin dito, obedience to the instruction. Napakaganda o napakalaga ang pakikinig. Kasi ang sabi dito, immediately Jesus insisted that his disciple get back on the boat. Kumbaga kapatid, this insisted is not a mere of suggestion or pupunta kayo yung alam mo yung insisted kapatid? At some point kapatid, they are making it to the point na pumunta na kayo, pumalaod na kayo. Hindi yung sinabi kung gusto niyo pumalaod o hindi. Kasi bakit kapatid? It is instruction of Him. Mayroon siyang instruction sa mga disciple niya. At hindi rin lang, kaya isa sa pinakatingnan natin kapatid, hindi rin dito pinapakita mga kapatid that their disciple is, Lord, bakit hindi ka kasama? Di ba ang Panginoong Jesus na iwanan doon sa bundok? Pag mayroong ini-insist kapatid, lalo na sa gawain ng Panginoon, sasakay ka ba sa bangka? Sasakay ka ba sa bangka pag i-insist ka? Kapatid, punta tayo doon. Kapatid, sasama ka ba? Pagpara naman sa kalulatihan ng Panginoon yan. Sabi, Jesus insisted. At some point, kapatid, ang term siguro, pwede nating hindi man pinipilit ba, pinupursige niya. Okay? Pinupursige niya na pumunta sa bangka, kapatid. Kasi mayroon siyang, nagpapaiwan siya mga kapatid, na pumalaad kayo, pumunta kayo sa kabila. Napakahalaga na, unang-una mga kapatid, obedience to the word. Kung gusto mo na magkakaroon ka ng isang pananampalataya na mabago ang buhay natin, kapatid, no more question, no more murmuring. Bakit po, kapatid? We are called to obey, not to complain. Amen. Kalamitan sa atin, we have a lot of complaint bago mo obey. Lord, pag ibibigay ko itong pera, Lord, baka wala na akong kakainin sa isang buwan. Lord, pag ibibigay ko itong pera, Lord, baka wala na akong allowance sa giving. Sample, kapatid. Diba? Lord, kung susunod ako sa Kanya, baka mapapaniwala ako. Lord, bakit ganito yung buhay ko? Sumunod ako sa iba, natagpuan ako sa presensya. Bakit ang dami kong naranasan? Ang totoong Kristyano, kapatid, is we are called to obey. Not men of complaint. In some point, kapatid, narinig pa natin mga complainer sa mga bibig ng mga, natin, dahil si kuya, si blah, blah, blah. Kapatid, it is not the kind of faith, kapatid, na magkakaroon ng pagbabago sa buhay natin. If you are full of complaining, yung punong-puno ka sa pag-complain, instead that you just follow, you just obey. Kasi obedience, kapatid, it will lead you to blessing. It will lead you to fruitfulness. It will lead you to the life of breakthrough. And that is a kind of faith, kapatid, that when you obey, God will take the rest. Marami din, kanina sa giving, ano pong napag-usapan doon? Yung barong kakainin pa lang niya, kakainin na lang niya, ibibigay pa niya kay Elijah. And what that kind of faith? What Elijah said, lutuin mo yan para sa akin. Kung klaseng man of God to. Instead ako yung papakain, gusto ko pang siya pang unang pakainin. Some point, kapatid, hindi natin alam ang kaparaanan ng Lord. Kaya instead of disagreeing or argument or complaining, mga kapatid, ang nais ng Lord is you and me will just walk in obedience. Obedience in His Word, obedience sa instruction, even, kapatid, instruction sa mga namumuna. Bakit? Kasi pinagkatiwalaan sila ng Lord.
Ibig sabihin, sila rin accountable pag hindi inaayos din, mga kapatid. But the only thing, kapatid, is ang ating dapat gawin is just to walk in obedience. Pag walang obedience, kapatid, hindi yan kakalugod sa Panginoon. Kaya nga, dito mga kapatid, Jesus insisted, pumunta na kayo sa bangka without any question and argument. Lord, bakit hindi ka kasama? Tama po, kalamitan sa atin. Lord, dito hindi kasama si Lord, kapatid. He led his disciple to cross in the other side. Di ba, gumawa na si Lord ng mga milagro. Kasama na, Lord, bakit hindi ka kasama ngayon? Oh, mga kapatid. So, alisin na natin or ididisiplina natin or mga kapatid, itiningin natin yung mga a lot of questioning, a lot of arguments, a lot of paliwanagan, justification, kapatid. Just to walk in obedience. Simple as that. Gusto mo mapayos ang buhay mo, obedience in the word. Gusto maging klaro ang paglakad mo, obedience in the instruction. Mga kapatid, amen po. Okay ba tayo sa obedience? Amen. Palakpakan natin buhay ng Diyos. Amen. Amen. Praise God. Ba't sinabi dito mga kapatid? Babasahin ko. Minsan kasi, sa akin personal na pamumuhay kapatid. Pero din akong, alam mo yung, minsan sinasabi ko na, Lord, yung sa pagdating sa obedience, nagkakaroon ako ng question sa Panginoon, Lord, bakit mo ginawa ng ganito? Blah, blah, blah. Kasi, minsan kasi mga kapatid, meron tayong, sa akin personal siguro wala sa inyo, meron akong, sa akin na ayoko o hindi ko gusto. Amen. Kalamitan niya sa atin mga, even si, di ba si Moses, sabi mo, subo ko di ako marunong magsalita. Si Moses ba yun? Si Moses yun, mga kapatid. So in some point, mga kapatid, kalamitan sa atin, when Jesus, when God called us for ministry, isang po kapatid dito, wala namang nag-o-ordin dito ng mga tao. It is for sure, kapatid, it is not an accident ang tumatayo at nanguna. That is for sure. It's not ordained by tao, but I believe it's ordained by God. In some point, mga kapatid, sa buhay ko, nagkaroon ako ng question, kapatid, bakit ba akong ganito? In some point, ganun mga kapatid. But tinuturuan ako ng Lord, kapatid, to accept of who I am. Kasi sabi dito, kapatid, ano natin, pasadahan natin yung verse sa Isaiah 45:9. Kasi kalamitan, we are not complaining sa sitwasyon, but we are complaining sa buhay natin kung anong meron tayo. Lord, bakit ako ganito? Anong meron ako? Or bakit ito ang trabaho ko? Lord, bakit wala pang breakthrough? Ang sabi ng Isaiah 45 verse 9, naalala ko lang kapatid. Ang sabi niya, what sorrows await those who argue with their Creator? Does the clay pot argue with his maker? Yung sabihin ba sa clay o sa alam mo yung pot, kapatid, na bakit mo kung ginawa ng ganito? Sabi niya dito, does the clay dispute with one who shapes it saying, stop, you're doing it wrong. Does pot exclaim, how clumsy you can be? Ibig sabihin kapatid, pwede ba tayong magreklamo sa Creator natin kung paano tayo ginawa? O i-insist natin mga kapatid na, Lord, bakit ba ako ganito? Tapos tinatawag mo ako. So kalamitan sa atin mga kapatid, alam niyo po yung nakikita natin sa iba mga kapatid na akala natin yun ang qualification sa ating mga buhay. In some point, we are not obedient to walk the calling, but habang we are walking in the calling, we are sort of complaining. Yun ang nangyayari mga kapatid. Babasahin ko mga kapatid sa Isaiah 45:9. Sa Tagalog po kapatid ha. Amen. Isaiah 45:9. Hindi siya kasali dyan kapatid, pero balikan nyo na lang. Ang sabi dito, ang palayok ba ay makakatutol sa gumagawa sa kanya? Maitanong ba ng putik sa palayok kung ano ang ginagawa nito? Masasabi ba ng palayok na hindi sanay sa gumagawa sa kanya? So, sinasabi kapatid, some point sa atin, minsan sa aking buhay, personal ito kapatid, na Lord, bakit ako ganito? Gusto ko yung makakaroon ng ganito. Pero alam niyo po kapatid, pinapaalala sa akin ng Panginoon na it is not the people will qualify you. It is not you will qualify you. It is the calling that will qualify you, kapatid. Yun po ang pinaalala sa akin na kung gusto mong magbago, magkakaroon ng pagpagamit, then tanggapin mo kung anong nilideklara ng Ama para sa iyo. So in short of that, kapatid, some point sa atin is we are to complain. Because we want to be somebody else na hindi naman tayo gano'n na nilikha ng Diyos. Amen po?
Ganun kapatid, kaya kalamitan, gumagaya-gaya. Gumagaya-gaya kumbaga sa style, gumagaya-gaya sa mga, kumbaga, sa pananalita, o some point sa pananamit, kapatid, or sa gawain ng Panginoon. Bakit? Because you are not accepting of who you are. Ibig sabihin, kapatid, you are not complaining by word, kapatid, but by your action you are. Amen? Kuha natin, kapatid. In some sort, kapatid, in this obedience, that we have to obey what is the instruction. Ang sabi ng Lord, Jesus insisted. Ibig sabihin, kapatid, it's not just a mere, hindi lang ito basta-basta na suggestion, kapatid, but it is, pag sabing insisted, it is an instruction. If it is instruction sa Lord o sa Master, you have only to obey, not to complain. O, amen ba tayo doon? Okay, pangalawa, kapatid. Amen. Now, standing on the instruction. Paano ka tumayo ngayon sa pananampalataya mo that it is the Lord instructed us? Ang sabi doon, meanwhile, the disciples were in trouble. In some point, kapatid, makaranas tayo ng trouble sa buhay, trouble sa pananampalataya. Ang sabi niya, away from the land, because they are away from the land. At even so, kapatid, na kahit professional sila na mangingisda, pero nakakaroon sila ng trouble. Katulad din sa atin, akala natin, okay yung buhay natin. Magaling ako dito, brad. Pero sa point, gagawin ni Lord to shake you. In some point, kapatid. To shake you from the trouble. O what kind of troubles dito? Kasi sa dagat sila, there is mayroon pong bagyo, kapatid. Now, dito kasi mayroong instruction ng Master. Ano instruction ng Master? Pumunta kayo sa kabilang dapit. How can you stand now the instruction? That you will never be a second thought o magkakaroon ka ng turning back. Babalik na lang tayo doon sa kabila. Kasi may bagyo, hindi talaga tayo makakausad. How can you stand instruction if you want a change? Kung gusto mo, bago ang buhay mo, kapatid, paano mo tayuan ang sinabi ng Lord? This is the declaration of the Lord. I will stand on it. Kapatid, kung patuloy tayo na wala tayong pagtayo, kapatid, hindi tayo lumago. Ibig sabihin, you still remain baby. At ang baby po, kapatid, ay hindi po siya pagkatiwalaan. So ba natin lumago? Then, try. Or not try, kapatid. Stand on your ground. Stand on the instruction. Ano ba instruction ng Lord? Ang sabi, pumunta kayo sa kabila. And yet, they are in trouble. But dito, kapatid, wala ding mga sisihan. Wala ding sisihan, kapatid. Dahil kasi si Lord, pinapunta tayo, tingnan mo ngayon, nabagyo tuloy tayo. Kamitan kasi sa atin, we are, instead that we are to stand on it, but nandun yung complain natin pag nandun yung trouble. Kapatid, kaya nga hindi nakakatayo, kapatid, unti-unting lumulubog because hindi mo matatayuan ang anong sinasabi ng salita ng Lord. Even the instruction. Isang point, kapatid, why they are in trouble, kapatid? This is from me, ha? Ang sabi to, faith that is not tested cannot be trusted. Sabihin mo, may pananampalataya ka, amen? Pero pag ikaw naman ang susubukin ngayon, kapatid, let us see kung totoo ba talaga may pananampalataya ka. Because if your faith is not tested, cannot be trusted. Tandaan niyo, mga kapatid, from Abraham. Abraham tested, ano po? Iaalay mong anak mo. Una pa lang, you have to walk on obedience. Wala akong mapa doon, kapatid, ha? Nag-aantay lang sila ng direction ng Lord everyday kung saan sa idadako. At pinaka-test niya is, iaalay ang anak niya. From Joseph, kapatid, he was very tested. Binenta siya. From Moses. Lahat po, kapatid, if you want a faith, kapatid, that will change your life, the faith must be tested. Not the Lord will know it, hindi dahil di alam ng Lord, for you to know it because it cannot be trusted. Kasi kaya nga, masisilo siya ng kaaway, kapatid, that is in Apostle ko kay Timothy, pag hindi siya ay matagal na mananampalataya. Because wala pa siyang experience. Even sa paglilig. Kaya nga dito, sa paglakad din natin, kapatid, if you want to change your life, then allow your faith to be tested. Kaya nga, doon mga kapatid, hindi sila nagkakaroon ng second thought or the third thought, nababalik sila mga kapatid. Bakit? Because they want to position their life that the Lord will do the miracles. Walang backing down. Walang surrender sa pananampalataya. And in fact, walang resignation. Walang vacation. Even mga kapatid, sa pagdating sa ating mga dipulat, kung pahinga pagdating dapat sa salita ng Diyos.
Even sa mga troubles, kapatid, hinga mo lang ako, Brad, kasi napapagod na ako. If your faith cannot be tested, cannot be trusted. Kapatid, lahat ng mga man of God, kapatid, it test their faith. Even David. Wala pong duminsong gano'n sa taas, kapatid, na hindi siya nasubok. Tama, kapatid? Na kung pagsubok mo, pag nasubok tayo mga kapatid, umaray ka na agad. Lord, alisin mo nga ito sa akin. Yun ang panalangin natin agad, di ba? Lord, alisin mo ito sa aking sitwasyon. No, kapatid. Dapat hindi ka panalangin. Lord, bigyan mo akong katatagan na matayuan ko itong sitwasyon. I have to stand in your instruction. I have to stand in your word. Saan tayo nakatayo, kapatid? Sa salita ng Diyos, sa trabaho, sa pera na meron tayo, na inaasahan natin, kapatid? Or kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. Do you want to change your life? Yes. Love you, Lord. Love you. Amen. Hawakan mo katabi mo. Amen. Praise the Lord. Ang sabi dito mga kapatid, amen. Sinabi ng James 1-4, count it all joy, my brothers, when you meet trials or various kind. Bakit po? For you know the testing of your faith produce steadfastness, katatagan, and let this steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking and nothing. Now, pag tayo ay nasubok mga kapatid, just for instance, here, na-trouble sila kapatid, ano yung maramdaman mo ngayon? Na-trouble ka, di ba, mangisda sila, ibig sabihin trabaho nila yon. They are very professional. Kalamitan sa atin, hindi man tatawag sila ng pagsubok na hindi align sa iyo. Pag sa trabaho, masubok ka ngayon mga kapatid. Ano gagawin mo ngayon? Can you stand in the instruction of the Lord? Kapatid, nasabihin mo agad mga kapatid, Lord, dito, magpakatotoo tayo mga kapatid. Ang sabi niya po so James, count it all joy. Maggalak ka pag sinubok ka. Nakaranas ba kayong pag nagkakaroon ng pagsubok, Lord, thank you for the trials. Magalak eh. Bakit kapatid? Bakit sinabi itong magalak? Because if your faith is tested, it can be trusted. Ang si Elijah kapatid is not that special. So the Bible declared that it is same as, katulad lang sa atin. And why he can call the fire down? He can stop pwede niyang ihinto ang pag-ulan at pwede niyang sabihin, ipanalangin sa Panginoon na mapaulan ulit. Sabi ng Bible, it is not na iba siya. He is the same as. Pero bakit po? Because he has the faith. Ano yung, paano siya na-trusted sa faith niya? Di ba hinahabol siya ni Jezebel? But still, yung nagkakaroon ng, yung tawag itong, signs or declaration sa mga bulaang propeta at sa kanya, kapatid, hindi siya natitinag. Ibig sabihin, kapatid, if you are tested now, or pag nagkakaroon ka ng trials ngayon sa buhay, nagkakaroon ka ng storm, ano ang dapat natin gawin, mga kapatid? Huwag kang mag-back down, huwag kang mag-turning back. Kapatid, huwag kang mag-second thought, huwag kang magsisi. Ang sabi ni David, even though I walk in the shadow of the valley of death, I will fear no evil. For you are with me. Sino kasama natin? Ang Panginoon Jesus. It can be tested, kapatid. It can be tested. Ang lahat ng pananampalatayaan mayroon tayo. Faith can be tested kasi hindi siya magkakaroon ng genuinity, kapatid. Katulad siya ng ginto, di ba? Nire-refine. So pwede ko magsabi ng lahat ng mga verses, kapatid. That faith, kung hindi siya matested, kapatid, you cannot trust it. Kaya sa bawat buhay natin, normal ang may pagsubok. Normal yan, kapatid. Abnormal ang walang pagsubok. Amen? Pero huwag natin hingin, kapatid. O, kailangan ko pala magkaroon ng pagsubok. Huwag natin hingin ng pagsubok. Hingin natin ang blessing! Yay! Pwede ba tayo humingi ng blessing kay Lord? Pwede. Huwag pagsubok, kapatid. Pag mayroong pagsubok, face it. Stand on the instruction. Stand in the Word. Stand on Jesus. Amen? Huwag mag-complain. Huwag alam mo yun, magkakaroon ng dahil si kuya, walang ganun, kapatid. Yung nagsisisi, kapatid, palagi natin isipin, the Christian must be a problem solver, not a problem maker. Amen? Pangatlo, mga kapatid, ngayon, mayroong salita ng Diyos, kapatid, tinayuan mo ito, sumunod ka, nagkakaroon ka ba ng aim? Ibig sabihin, purpose na magkakaroon ka na pananagumpay ito. Kasi ano nangyari ito, mga kapatid?
Naka-highlight yun, no? Meanwhile, the disciples were in trouble. Away in the land, for strong wind had risen. Ang sabi, they were fighting the heavy waves, kapatid. Na hindi sila umiyak, kapatid, dahil sa heavy waves. Mamamatay na kami, hindi po. Umiyak sa dahil sa multo. But dito, makita natin, mga kapatid, anumang sitwasyon nila, they are fighting in the waves. Kasi sabi nila, huwag tayo magsusurrender, huwag tayo mabalik doon. Bakit? Kasi mayroong instruction. We have to achieve the instruction. Kasi sinabi ng Master sinabi ng Lord. Pero ba tayo ganun, mga kapatid, sa ating mga buhay? Lord, at sinabi mo ito, Panginoon, tatayuan ko ito, Lord. Whatever happens, I will go through in this. Ano mang mangyari, susunod ako sa iyo dahil mananagumpay ako. Do you have a fighting spirit, kapatid? God does not give us the spirit of fear and timidity. Anong sinabi niya? He give us the spirit of confidence, spirit of sound of mind, and spirit of power. Kapatid, kung hindi natin magamit matayuan, kapatid, it is not, mga kapatid, kasi kailangan kasi natin, mga kapatid, na tumayo sa bawat sitwasyon. Tayuan kung ano yung declaration ng Lord, kapatid. Tayuan kung ano yung sinabi ng Lord, hindi sinabi ng tao sa labas. Sinabi ng magkapatid, amen, in the Word of God. Mahalaga yan, mga kapatid. At isa yan sa pinaka, kapatid, na some point, hindi to, alam niyo po, hindi to, paano ba tayo mag-fighting, mga kapatid, sa ating mga situation? Paano ba natin lalabanan ang mayroong sitwasyon? Pag mayroong sitwasyon, kapatid, huwag kang umiyak. Huwag kang magsisiyo magturo, kapatid. Amen? Huwag kang iyak agad, kapatid. Huwag kang magtampo agad. Huwag kang tumalikod agad, kapatid. You have to face it. Kasi pag sabing fighting, kapatid, you have to fight. Sabi fighting, harapin mo. Harapin mo ang sitwasyon. Huwag mong talikuran. Huwag kang mag-surrender. Na, don't give up yet without a fight. Huwag kang magsusurrender na hindi mo sinubukan, mga kapatid, na you are fighting for the situation. Now, sabi, akala ko ba, Kuya Nils, the Lord will fight for us. Some point, mga kapatid, gagamitin ng Lord ang sitwasyon para sa ating katatagan. Hindi ka man, siguro, sa physicality, lamya-lamya ka man, mga kapatid. But anong nais ng Lord is, you are strong in the Spirit. Amen? Kapatid. Kaya nga dito, ang sabi ko, fight the good fight of faith. Now, pag mayroon kang sitwasyon, kapatid, saan mo dinadala ang laban mo? Minsan kasi, tinuturo natin sa kuya o sa kapatid. Kapatid, we are not fighting. Ang ating mga, even sa mga labas, kapatid, pag mayroon sitwasyon, hindi natin sila kalaban. Even dito, hindi natin kalaban yung mayroong sitwasyon. Ang kalaban natin is spiritual. Kaya nga, fight the good fight of faith. Ibig sabihin, pag mayroon kang sitwasyon, mga kapatid, dahil tumayo ka sa instruction ng Lord, dahil nag-obey ka, ngayon tayuan mo, mga kapatid. Saan po ka ngayon, mga kapatid? Tatayo at magkikipaglaban sa pamagitan ng pananampalataya. Kung baga, kapatid, sa mundo, okay, sa mundo, kapatid, fighting physically, kapatid, amen? Or ang iba sa bibig, parinigan. Pero sa atin, mga kapatid, dapat you have to be wise. Pag sinasabing wise, kapatid, the wisdom of God, na dadalhin mo ang laban ngayon sa pananampalataya mo. Anong ibig sabihin? Ano yung sinabi ng Lord, mga kapatid? Manatili ka doon. This is what the Lord declares to me. That is what the Lord said to me. Ito yung sinabi ng Panginoon. Ito yung dideklarahan ng Panginoon. Kaya nga, dito pa lang, mga kapatid, alam mo na ang battle, physically man na battle, physical man, kapatid. Sample, mayroon kang naramdaman, financial man yan, o relation man yan, kapatid. Pero dalhin mo sa pananampalataya mo dahil mananagumpay ka. Dahil, ang sabi niya, all things is possible when you believe. It all achieved by faith. Kumbaga, kapatid, sa fighting sa boxing, may arena doon, yung ring. Now, ano mang meron ka ngayon, bring it to the arena of faith. Huwag mo sa dalhin sa physicality. Kung may mga sitwasyon, huwag kang makipag-argue. Pag lalo na hindi na maganda, kapatid. Bring it to your faith. Bring it to prayers. Bring it to worship. Kasi at the end of the day, mga kapatid, amen? At the end of the day, hindi papahin ng Lord ang kanyang mga lingkod. That is true. It is the vengeance to the Lord, not you, not me. The Lord will vindicate you. Ibig sabihin, the Lord will declare you righteous. Kaya kalamitan sa atin, mga kapatid, na wala yung changing sa buhay natin. Kasi pag meron tayong maramdaman, ano po, dala tayo sa doktor, ano?
That is not faith. But I thank God for the doctors. Bakit kapatid? Kasi marami mamamatay na mananampalataya o mga believers dahil kulang na ang pananampalataya nila. That is sure, kapatid. No, wala naman doktor noon eh. Only, mga kapatid, in time of Jesus, the Word that can heal them. That's true, kapatid. I'm not saying, kapatid, kaya nga, fight the good fight of faith. Saan mo dadalhin ang sitwasyon mo ngayon? Sa physical ba? Pag kailangan mo ng physical? Sa financial ba? Pag kailangan mo ng financial? Kasi lahat po mga kapatid, sa area natin ng buhay, marami po tayong mga troubles. Now, ano bang instruction ng Lord, kapatid? Gusto mo ba? Meron ka bang achieving the instruction? Lord, gusto ko itong maranasan. Achieve ba? Goal. Ang goal nila, kapatid, is to go in the other side. Anong goal natin? Kung gusto mo mag-step down, kapatid, and walk on the water, ano bang goal mo? Dapat goal natin kung ano yung desire ng Lord sa ating mga buhay. Hindi yung desire natin. Fight the good fight of faith. Isa yan, kapatid, when I read this, always, kapatid, to Apostle Paul, na pinadala kay Timothy. Ang sabi niya dito, at this time, kapatid, this is the last chapter of 2 Timothy. Ibig sabihin, panghuling letter na niya. At that time is, nandun na yung desisyon na some point is, yung buhay niya is penalty na, death penalty, kapatid. By same kay Panginoong Isus na i-crucified na siya. Amen? Balik siya ba yung nilaligtad na crucified? By the history. Pero mayroon siya sinabi kay kay Timothy. Anong sinabi niya kay Timothy, kapatid? At this time, palaging na ano yung puso ko ba? Alam mo yung, kung sabi sa akin, pag-ikumot, yung nagkaroon talaga ng, kung imagine mo yung buhay ni Apostle Paul, and yet, he declaring, ang sabi niya, 2 Timothy 4:7, I have fought the good fight. I have finished the race. I have remained faithful. At this point, kapatid, is nasa sa Rome siya na nagkakaroon na ng assistensya. And then he said, mga kapatid, I have fight the good fight. Ang sabi niya, mga kapatid, kaya ang sabi niya, bakit ko nasasabi? Kasi ang sabi, I have finished the race. Natapos na niya ang takbuhin. But, ang sabi, I have remained faithful. Ibig sabihin, kapatid, you want to achieve the instruction? You want to achieve, gusto mo bang maranasan ang salita ng Diyos? Amen. Ang sabi ko, you have to remain faithful sa Panginoon. Ibig sabihin, manatili kang tapat sa Kanya. That is the only way, kapatid. No backing down, no surrender, no turning back. Ano mang kaharap yan, mga kapatid. Kahit hindi mo man gusto ang mukha, o sitwasyon mo yan, kabundok mo yan, kapatid. Pero ang nais ng Lord is, you just go, walk onto Him. That's what it means, kapatid. If you want to change your life, a kind of faith, kapatid, that you have to obey, you have to stand, and you have to achieve. Ibig sabihin, kapatid, dapat maranasan mo. Dapat maranasan natin of what the Lord declares. Kasi magiging ano tayo, mga kapatid, anong pag nag-witness ka ngayon, itong sinabi ng Panginoon, pero hindi mo maranasan, anong tawag doon? You become false witness. If you do not, pag hindi mo ito naranasan sa buhay, you must achieve. Ano mang sitwasyon, kapatid, kailangan ko mananagumpay dito kasi, ang sabi doon, I am more than conqueror. At diba, ano sabi ng Lord? I can do all things through Christ who strengthens me. Not some, all. Lahat ng bagay kaya mong gagawin. Dahil kasama mo ang Panginoong Isus. Amen ba tayo doon? Amen. Amen? Langka natin buhay ng Diyos. Amen? Lapit na, kapatid. Ito yung nangyayari, kapatid, sa bayan ng Israel, the time of Moses. Basahin niyo lang buong chapter. The Exodus 14, it is, the Lord gave this instruction to Moses. See? So sa 10, kapatid, the Pharaoh approached the people, and as they look up, nakita nila, and they are panicked. The same kay David. The same kay Apostle Peter. Kung nakita niya ang waves, he is troubled, he is panicked, mga kapatid. Dito naman, the same. It is because the Egyptian is overtaking them. They cried out to the Lord. Ano sinabi ng mga kapatid? They said to Moses, why did you bring us out here to die in the wilderness? So nagkakaroon sila ng question. Nagkakaroon sila ng argument, pagsisisi. Bakit mo ba nila kami dito? Para mamamatay dito sa wilderness. Wala na bang malibingan sa Egypt? Were there enough grapes for us in Egypt?
What have you done to us? Anong ginawa mo sa akin? Why did you make us to live in Egypt? See, kapatid. They want to surrender now. They are backing down na hihina na sila mga kapatid, and they have thought, bakit mo ba kami dinala? At they are full of blaming to Moses. And most of us, yan nangyari sa atin. Pag mayroong sitwasyon, we are blaming. We are blaming. And yet we are, minsan nagkaroon tayo na, Lord, ito ba kaluuban mo, Lord? Kaluuban ito ng Lord. Kapatid, you just don't know the Lord. That's true. Yan po totoo, kapatid. Kaya nga dito makita natin, ang sabi niya dito sa 12, didn't we tell you? Di ba sinabi na namin sa'yo, sabi, did we tell you this would happen while we're still in Egypt? Sinabi ito na ito mangyayari sa amin nung nandun pa tayo sa Egypto. Ano sabi nila? Leave us alone. Let us be slave to the Egyptian. It's better to be slave in the Egypt than a corpse in the wilderness. So, nawala ang kanilang pagtayo sa instruction. Nawala ang kanilang obedience. Nawala ang kanilang to achieve. Ano po? To the promised land. Mga kapatid. Gusto nila manatili na lang sa Egypt at magiging alipin. At yun nangyayari sa atin. When you back down, when you surrender, when you don't obey, and when you full of question, kapatid, it means that you want to be slave in yourself. You want to be slave in this world. Gusto mong komportable na buhay, magiging alipin ka dito sa mundong ito kung ano mga nasa dito, kapatid. At yun ang nangyari. The faith, parang ang pananampalataya mo, nagiging dal na lang. Mga salita ng Lord, nagbabounce na lang. Wala nang epekto. Bakit, kapatid? Because you want to be slave. By your emotion, by your money, greediness, by your physical lust, physical needs. Everything is that, kapatid. Jesus giving us freedom. He called us for freedom. Tapos na, mga kapatid. And why still, mga mananampalataya ay gusto pa rin bumalik doon bilang alipin. Alipin sa mundo, alipin sa sitwasyon. Yan ang nangyari ngayon, mga kapatid. Now, huwag mo ngayon, mga kapatid, na bigla kang lumulubog-lubog. Palitaw ka na lang, parang palitaw, hindi, yung lilitaw man o hindi. Ganun nangyari. Sa gawain, sa lahat ng patungkol sa Panginoon. Bakit, kapatid? Because you are slave. Kung ano meron dito sa mundo. That's true. Wake up, kapatid. Conclusion na tayo, kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Conclusion na. Yes! Amen. Position your faith, kapatid. Position your faith that magkakaroon ng paggalaw sila sa ating mga buhay. All things is achievable by faith. Ang sabi ng Lord dito, ang sabi ni Peter, Lord, if it's really you, tell me to come to you and walk in the water. The Lord is always, kapatid, ang Panginoong Diyos ay always nag-invite sa atin ngayon. Ang sabi niya, come. Kung nabibigatan ka, come. Kung kailangan mo ng wisdom, humingi ka. Pag mayroon kang alalahanin, ibigay mo sa Kanya. It's an invitation ng Lord. Lahat, mga kapatid, sabi nyo, come. Bakit hindi mo ngayon ilapit ang sarili mo sa Panginoon? Kung mayroon kang sitwasyon, instead na magsisi ka sa sitwasyon, sisihin mo ang kapatid, titingnan mo ang kapatid ngayon. We are one family. And the Lord Jesus is always want to grab you. Kapatid, always there for you and for me. If still there is a chance, kapatid, sa buhay mo at sa akin ngayon, anumang wind and waves dyan, natitirified ka man, kapatid. And minsan, ang pananampalataya mo, andap-andap na lang. You just call the Lord. Lord, sabi ni Peter, save me, Lord. He shouted. Responsibility tayo, mga kapatid. If you receive Jesus, dilipahan ka ng Panginoon Jesus. What does it mean? Mga kapatid, hanggat hindi ka bibitaw, hindi ka bibitawan ng Lord. Yan ang nangyayari sa mga nanampalataya. Pag bibitaw ka sa Panginoon, kapatid, sa'yo na yung responsibilidad yan. Pag ikaw ay hindi bibitaw sa kabila ng sitwasyon, kapatid, the Lord will always give us breakthrough. Amen ba tayo doon? Mas excited yun. That is the position of faith na dapat natin matutunan, kapatid, if you want to change your life. If you want to change our life, kapatid. Amen. Tayo po tumayo. Yes! Hallelujah! Praise the Lord. Here I am to worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Light of the world.
Di ba ating awitan si Lord? Open my eyes, heart adore you. All of my life spend with you. Minsan pa, light of the world. Light of the world. Amen. Into darkness, open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Oh, for the lives spent with. Can we raise our hand and declare, Lord, here I am. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am. Come on, let's declare, Lord, that you are my God. Oh, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful. Once again, declare, church, from your heart and your mouth. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say it, that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship. Here I am to bow down. Yes, Jesus. Here I am to say that you're my God. Lord, we are raising our hands and heart to you. Lord, tinataas namin ang aming mga buhay, aming mga puso sa iyo, Panginoon. Lord, kagaya sa boldness ni Apostle Peter, Lord, kung saan, Panginoon, na nakalakad siya sa tubig, Panginoon, nakalakad siya sa kabila man ng sitwasyon, Lord. Imposible man, Lord. Pero sa iyo, Lord, walang imposible. Lord, meron bang sitwasyon ng mga kapatiran, Lord, na naging imposible ito sa paningin. But in you, Lord, I declare, hallelujah, nothing is impossible to you. I declare breakthrough right now. In the name of Jesus. Lord, meron bang nanakawan ng kaaway sa relasyon, sa magkapatid, sa mag-asawa, sa anak. Lord, meron bang nakawan sa financial. Lord, meron bang nakawan sa magandang kalusugan. Lord, right now, I declare restoration. Hallelujah, in Jesus' name. Lord, we will redeem the time. Lord, we will redeem the time. Redeem the time, oh Lord, we will redeem the time. In the name of Jesus, na may-restore, Panginoon, ang lahat na ginawa ng kaaway. Lord, ang mga plano ng kaaway, in the name of Jesus. Wala itong lugar sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kapatid, ano bang sitwasyon na meron tayo ngayon? Always be, kapatid. Ang sabi ng Panginoon, come. Yes, come. Ibig sabihin, kapatid, lumapit ka sa Panginoon. Ilapit mo ang puso mo, kapatid. Ilapit mo ang buhay mo sa Panginoon. Huwag kang makontento kung anong meron ngayon. Huwag kang makontento, kapatid, sa mundong ito. Dahil ang ating satisfaction ay sa Panginoon lang. Just like Apostle Peter, ang sabi niya, Lord, if it is you, tell me to come. At ang sabi ng Lord, yes, come. If you want to change the situation, if you want to change the life direction, if you want to change ng ating mga buhay, mga kapatid, is puno ng assurance. Ang sabi ng Panginoon, yes, come. Yes, come.
Yes, God, lumapit ka lang sa Panginoon. Yes, God, anak. Yes, God, to me. Those who are heavy laden, I will give you rest. Nabibigatan ka ngayon, kapatid, sa sitwasyon. It is the Lord that will give us rest. Rest in His presence. Rest in His promises. Obey, kapatid. Obey will lead us in breakthrough and blessing. Never complain. Stand on the Word of God. Stand your faith. Stand on the instruction. And make an achieve, kapatid. Plano, goal sa buhay. This is how na magkaroon ng pagbabago ang ating pananampalataya, kapatid. Magbabago ang sitwasyon natin. Dahil ang sitwasyon, mga kapatid, walang sitwasyon na manatili. Dahil ang lahat, kapatid, ay sa kabila ng storm, there will be a window. Hallelujah! Mayroon pong breakthrough sa bawat pagsubok. Count it all joy. Count it all joy. Magalak ka, kapatid. Magalak ka if you face various trials. For the victory is yours. Thank you, Lord. Oh, together lovely. Oh, together worthy. Oh, together wonderful to me. Let's give a moment. Lord, speak to your people. We are listening unto you. Let your Holy Ghost, your Holy Spirit, Lord, to touch every heart right now in the name of Jesus. We are called for freedom. If the Son set us free, we are free indeed. Kapatid, nais ng Lord na mapalaya tayo sa sitwasyon na meron tayo. Mapalaya ka sa lahat ng mga problema. Mapalaya ka sa lahat ng mga sakit. Mapalaya ka sa lahat ng financial problem. Mapalaya ka sa anumang alalahanin sa mundo. Mapalaya ka, kapatid, anumang mga sitwasyon sa pamilya. Dahil ang nais ng Lord na iparanas na sa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya. When you believe, church, when the time you believe, pag paniniwalaan mo, pananampalatayaan mo, pag marunong kang sumunod sa salita ng Diyos, tumayo sa salita ng Diyos, magkaroon ng goal sa salita ng Diyos, kapatid, you will see the result. You will see the result. You will see the result na mananagumpay ang Panginoong Isus sa mga buhay natin. You will see it, church. You will see it. Hey! Woo! Thank you, Lord. Thank you, Lord, we are victorious. Thank you, Lord, we are more than conqueror. Thank you, Lord, we are healed. Thank you, Lord, hallelujah, for the favor. Thank you for the blessing. Thank you for the calling. Thank you for the privilege of your presence. Thank you for your word. Thank you, Lord. Hallelujah. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord, church. Magalak ka sa Panginoon. Hallelujah. Shout in joy. Yay! Woo! Thank you, Lord. Woo! We are so blessed. We will live. Hallelujah. All the life of possibilities, Lord. Lahat ay posible. Lahat ay posible. Walang imposible. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Walang imposible. We will rejoice. We will rejoice in your presence. Hallelujah. Ipapaya namin ang kawan, Panginoon, kung paano kami mananagumpay sa kabila ng sitwasyon. We will reign in victorious. We will reign in victorious. Hallelujah. Well, life will never be the same again. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Hey! Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Woo! Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amazing po ang Panginoon, kapatid. May maganda siyang plano sa atin. The best thing is yet to come when you believe. The best thing is yet to come when you believe. When you believe in the Lord. Woo! Thank you, Lord. Lord, kulang sa itang pasasalamat sa ginagawa mo ngayon sa aming mga buhay, Panginoon. Words of thank you are not enough. And here we are, Lord, standing in your presence, giving our heart. Kapatid, desire
Give your full heart to the Lord. Give your full heart to the Lord. Give your full life to the Lord. And never back down. Never surrender. And you will be amazed that your life will never be the same again. Yes, hallelujah. Thank you, Lord. Father God, we are here to bless your holy name. And we come before you in the name of the Lord Jesus. Panginoon, salamat. Dahil alam namin, Panginoon, na patuloy kang nakikinig sa amin at patuloy mong pinaparinggan o dinidinig ang aming mga panalangin. This is your will, O God. This is your will to give us life and this life to the fullness. You give us the Holy Spirit to empower us. You give us the authority to trample the work of the enemy. Hallelujah. Kaya Lord, sa amin, Panginoon, mananagumpay kami sa buhay ito, Lord God. Mananagumpay kami, Panginoon. Lord, anumang sitwasyon ng mga kapatiran, even extended family, Lord, I declare, lahat po, Lord, ay malaya na sa sitwasyon in the name of Jesus. And I declare, hallelujah, the restoration. I declare the fullness of you, oh God, that will rest sa iyong mga lingkod, Panginoon. That everything will be possible. Dahil alam namin, Lord, we'll never be alone. Kasama ka namin, Panginoon. Hallelujah. We praise you, God. We give you our praise and worship. In the name of Jesus, all the saints will receive it. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Greater things are yet to come. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Church, the Lord set foot 2,000 years ago for you and me to position us in victory. Yes. Thank you, Lord. Nagkatawang tao siya. Pumarito para ikaw at ako ilagay sa katayuan ng pananagumpay, kapatid. Ang nais ng Diyos na yung ating pananampalataya ay magiging katulad sa pananampalataya ni Simon Peter. Sabi niya dyan, sabi ng Panginoon, come. Yes. Ibig sabihin, mga kapatid, ang nais ng Diyos, ang nais ng Panginoong Hesus, kung saan mo nilagay yung tiwala mo ngayon sa personal mong buhay, ang gusto ng Panginoon, yung tiwala natin, yung tiwala mo, ibigay natin sa Kanya all the way. Pwede? Amen? Kaya nga, greater things are yet to come. Ibigay natin sa Panginoon. I-invest mo sa Panginoon yung tiwala mo, kapatid. Kalimutan mo muna lahat. Ibigay mo sa Diyos. Yun yung nais ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Yan yung sinabi niya na, yes, come. Alam niya na sa katayuan ni Simon Peter, nandoon yung pagdududa, nandoon yung hesitation. Alam ng Diyos na tayong tao, disturbed tayo sa mga nagaganap sa kapaligiran natin. Alam ng Diyos na madaling mabago ang ating mga kaisipan, ang ating mga desisyon. But still, the Lord is the same yesterday, today, and tomorrow, church. Hindi na bago ang kanyang panukala sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Ang gusto niya na magiging totohanan ang encounter mo sa kanya, kagaya sa encounter ni Simon Peter sa kanya 2,000 years ago, na naging totohanan
siya sa kabila ng mga sitwasyon. At kahit na na-disturb si Simon Peter sa mga naganap sa kapaligiran, nakita niya yung storm, nakita niya yung mga trials, but still, yung pagmamahal, yung stillness ng Panginoong Hesus, nandoon mga kapatid. Sabi ng Panginoon, ba't ka nagdududa? Kasama mo ako until the end. Kasama natin ang Panginoon sa laban na to, mga kapatid. Ngayong gabi, bigyan natin ng buhay yung ating pananampalataya na merong magagawa ang Panginoong Hesus. At ang ginawa o ang ginagawa ng Panginoong Hesus ngayon sa bawat buhay natin ay ipinoposisyon niya tayo sa katagumpayan, sa trabaho, sa pamilya, sa iyong mga pinaplano, sa iyong kinalakanan, tinatayuan, kapatid. Nananagumpay ka na. Huwag mo lang siyang kaligtaan. Amen. Hallelujah. Kaya nga, many are the plans of man's heart, but the plans of the Lord will prosper. Tingnan natin, ang plano ng Diyos, ang siyang nananagumpay sa buhay ni Peter. Ganon din sa ating mga buhay ngayong gabi. Sa ating paghihiwalay, I pray na naiuwi natin yung pinakaminsahe ng Panginoon. It is not ordinary preaching. It is a real talk sa ating mga buhay. Dahil sa ating mga buhay, may mga instance na nagdududa tayo. Ang gusto ng Diyos, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Siya man yung nanggaling doon sa langit. Siya yung bumaba. He introduced heaven unto us. Ang wala tayong ibang gawin, magtiwala tayo sa Kanya. Amen? Hallelujah! Kaya nga sabi in Genesis, hallelujah, in Genesis chapter 12, Deuteronomy chapter 20, sabi niya, gusto niyo to? Amen. Ako gusto ko to mga kapatid. The Lord will command the blessings upon you in your storehouses and in all that you undertake. And He will bless you in the land which the Lord your God gives you. Amen. Praise God. Umpisahan ng gustuhin si Lord. Kasi si Lord mismo, sabi niya, the Lord will establish you as a people, holy, and set apart to Himself, just as He swore to you, if you keep the commandments of the Lord your God and walk and live your life each and every day in His ways. Amen? Mamuhay tayo, lumakad tayo, nanahayon sa panuntunan ng Diyos. Tanggalin na natin yung panuntunan natin, yung mabilis tayong sumagot, mabilis tayong magpaliwanag. Si Simon Peter, hindi ba siya nagpaliwanag? Sinundan niya ang sinabi ng Panginoon. Kaya sa mga oras na to, sa pagtatapos sa panunugumpay ng Panginoong Hesus sa ating mga buhay, receive the blessings that the Lord command unto you today. You're not just settled for what you have right now. Yung may narinig ka, tama na sa'yo. Kaya nga sabi ng mensahero kanina, huwag kang makontento sa katayuan mo. In the other way around, makontento ka sa meron ka. But in your faith, do not be content. Encounter Jesus, encounter Him. Para yung buhay mo, magiging bago, magiging renew. Fly like an eagle. Restore, renew. At mayroong sitwasyon, mag-glide ka lang, kapatid. Alam mo, kasama mo ang Diyos. Great and mighty God, Father in heaven, in the name of Jesus, Lord, we come before you today and give thanks unto you, Lord. Sa mensahe mo, Panginoon, na tinisok mo, Panginoon, sa aming mga puso. Salamat sa buhay ng aming kapatid na naging daluyan ang iyong mensahe. Lord, pagod man ang aming mga pisikal na mga katawan, but yet, binigyan mo kami ng sapat na kalakasan at pandinig na marinig ka namin na nagsalita ka sa amin at binago mo ang panuntunan ng aming pamumuhay sa gabi nito.
Lord, sa paglabas namin sa santuario mong ito, Panginoon, may bago kang ginawa sa aming mga buhay. That's why faith, that's why declaration in Jesus' name. And Lord, maraming salamat sa biyaya, sa fellowship na pinagkatiwala ninyo sa amin. Hallelujah. Maraming salamat sa buhay ng mga kapatid na kung saan, Panginoon, nag-travel, pumarito to have a great fellowship unto you. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kung saan, O Lord, Ikaw ang nagtrabaho sa bawat buhay ng bawat isa sa amin. Marami man kaming mga shortcomings, Lord, but yet still, you said in your word, come and trust me. Kaya nandito kami, Panginoon, ipinagkatiwala namin sa inyo ang lahat ng mayroon sa araw ng bukas. Sapat ang mayroon kami na ma-enjoy namin ang fellowship. Apart from you, we cannot do anything, and there is no fellowship alone apart from you, Lord. Ang totoong tinawag mo, O Diyos, welcome, darating at makipag-fellowship. Ang totoong tinawag mo, Panginoon, kagaya kay Peter, never natatalon sa bakod, Panginoon. We will come and enjoy the position that you have trusted unto us, at that is the position of faith, na position ng pananagumpay. Sa pangalan mo, Panginoong Isus. Salamat, Lord, sa iyo lahat ang papurit pagsamba. Patuloy mong paspasan. Pakabanalin ang aming mga buhay, ang buhay ng bawat isa. Hallelujah. Sa bawat kapatid, Panginoon, na may mga pinagdadaanan, Lord, palitan mo ito, Panginoon, ng kasaganaan at pananagumpay. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah. Salamat. We will receive fully by faith na maiuwi namin ang pinakapagpapala mo sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Salamat sa buhay ng Kuya Reyes na nag-travel pa from UAE, Lord, all the way, na mga fellowship kami, Panginoon. Mga kapatid, samahan din sa pangunguna ni Kuya Brian, as well as ang Kuya Joey. Kami man nandito sa Joey, Lord. We encounter your holiness and beg through you, God, Lord. Maraming salamat dahil mabuti ka, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa pananagumpay sa journey ni Kuya William, Lord. We do believe, Panginoon, nag-umpisa ka na sa kanyang buhay doon. Ano man, O Diyos, ang kanyang katayuan. We pray and by faith na hindi mo siya pababayaan, Panginoon. Lord, maraming salamat sa lahat ng papurit pagsamba sa pangalan mo, Panginoong Isus, sa gabay ng iyong banal na Espiritu, Lord. Strengthen our faith in the last days. Proteksyonan mo, Panginoon, lalo na ang Israel. Sa nagaganap ngayon, Lord, hindi man namin maunawaan in literal form, but yet, in the last days, Lord, in the last days, maraming mga bansa ang magkampi-kampi at pagtutulungan ng Israel, but still, Israel will win. Because that is in your promise, Lord, that is in the prophecy. Hallelujah. And in the last days, Lord, may mga bansa na babaliktad at tutulong sa Israel. Yes. At na magaganap ito, Panginoon, sa pangalan ng Panginoong Isus, proteksyonan mo ang iyong mga anak na nandoon. Sino ba, sa lahat ng mga individual, O Lord, na naging collateral sa digmaan ito, may your grace and mercy upon them. In the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit, Church, intercede and pray. In tough time, trust the Lord. In troubled times, trust God. In fulfillment of blessings, in literal way, trust the Lord. And walk by faith, not by sight. Thus I pray, in the name of the Father, in the name of the Son, and the Holy Spirit, let the love of Christ govern on you today. Let the holiness of God govern unto your hearts, then walk that kind of faith and raise the banner of Jesus. Amen.
Amen. For one moment mga kapatid, can we raise our hands to the Lord? And position your life, your standing sa Panginoon. Ang sabi dito kapatid, 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thank God, He gave us victory over sin and the death through our Lord Jesus Christ. Now take it kapatid, this is your position. The victory is already ours. I will just live on it, walk on it, think as a victorious. And you will see kapatid, na maranasan mo ang katagumpayan na pinagkaloob ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Shalom. Shalom. God bless. Brother John! Yes, sir. Screaming on! Okay, John? May ilang siling ko. May brother. Naging ganun na ako. Salamat sa buhay mo, sir. I love you, Reyna. Reg! Yes, sir. Diretso, wag mo rin po. May pamalit.